yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. Alright, so good day mga kayamers. Kamusta po ang lahat? Alright, so for today's video mga kayamers, pag-uusapan natin kung sa tingin ko ba quality tong mga parts, okay? Yung mga pyesa, panlabas lang naman, na nakalagay dito sa ating Rusi Adventure X 150i, okay? Na C-Lock, okay? So please stay tuned. Alright, so mga kayamers, umpisahan muna natin dito sa harap, papunta sa likod, and then tingnan natin yung trunk. Alright, so dito muna tayo sa harapan. Okay, so itong Rusi Adventure X natin, okay, naka-dual sport tires na to. So ang tatak niya ay Cordial. Okay, so yung tatak na to, alam ko ginagamit na to sa mga Japanese company na nagpo-provide rin ng mga motorcycles. Okay, so sasabi natin quality rin to. Okay, yung kanyang mugs, mga kayamers, tingin ko ito yung mga kalesa type I'm not sure if you're familiar with that, pero kalesa type. Ang ganda nung pagkaka-paint niya. Okay. Yan o. Oh. Diba? Ganda. Ganda ng pagkaka-paint niya mga kayamers. Okay, so yung size nito is 14s. Okay, yung gulong pala ay 110/80 yung harap. So yan. So since nandito na rin tayo, okay, naka-disc brake na to mga kayamers. Okay, and nandito na rin yung speed sensor. Yan. So mapapansin nyo, no, yung quality na rin yung kanyang disc brake. Yan. Okay, yung kanyang front fender, okay, kung titignan nyo mga kayamers, flexible din, which is right para sa front fender. Okay, hindi madaling mag-crack o mababasag. Okay, meron na rin siyang fork boots, which is good para at least paprotektahan din yung ating front shocks, kasi telescopic shocks to mga kayamers. So maganda rin nung may ganito para at least pagka, alam mo yun, sasabak nyo sa baha or sa putikan or kung magre-river crossing kayo, at least protektada rin yung inyong front shocks. Yun. So may reflector rin yan, magkabila. Yan. Okay. Yung kanyang brake sa harap, alam ko 3 piston ito oh. I'm not sure, pero yan, mukhang 3 yung piston. Okay, malinis yung pagkakalagay ng mga cables. Mapapansin nyo, napaka-organized. Okay. So far, okay sa akin to. Tingnan natin yung harap mga kayamers. Yun. Okay, so pansin ko sa kaha nito mga kayamers, no, sa akin lang naman. Since may mga na-experience na rin akong iba't ibang mga scooters at mga motorcycles, no. So, hindi ko naman sinasabi na expert tayo sa mga ganito, pero mapapansin nyo, napakatigas niya. Yan o.
hindi siya, kumbaga malalaman nyo na hindi siya basta-basta na plastic lang. Okay. Same goes with the windshield, mga kayamers. Kapal. Alright. So, maganda for me. Yung kanyang mga headlights. Kanyang DRL. Right? Mukhang okay rin eh. At nagustuhan ko dito, mga kayamers, no, yung kanyang mga screws. Yan. Tulad niyan. Allen wrench na siya. Okay? So, most of the screws nito ay naka-Allen wrench na. Okay? So, itong signal light, sabi ko nga nung last vlog natin, flexible siya, hindi siya basta-basta, alam mo yun, pag natabig mapuputol. Okay. So yan, oo. Matigas na siya. Talagang for me, talagang pinag-isipan ng Rushi. Again, hindi tayo sponsored ng Rushi, pero again, I'm just very happy dito sa nabili nating motorcycle. Okay, yung kanyang step board, yan, kung makikita nyo, may aftermarket mat na siya. Parang aftermarket nga, no? So, pero stock lang yan. Okay. So, ito rubber to para iwas dulas pagka nagra-ride. Okay. Yan. So, yung kanyang mga switches, mga kayamers, hindi na rin papatalo. Oh. Quality yung, for me, quality itong mga switches na to. Napakaganda. At itong handlebar niya, yan. Tanya, meron pa siya dyang indicator kung plus o negative yung pag-adjust nyo. And then naka dual cable na to sa ating throttle. Ito, nilagay lang natin yan, mga kayamers. Throttle assist. So may bar end rin siya. Yan. Itong levers niya, mga kayamers, hindi siya alloy. Okay, bakal siya. Which is for me good. Kasi hindi siya basta-basta mapuputol. Yan, yung side mirror. Parang umano na nga yung parang katulad dun sa mga NMAX at Aerox na side mirrors. Yan, yung gauge. Panel gauge natin. Okay. Yung susian niya, mga kayamers. So, kita mo, ganda rin ang pagkakadesign. May parang carbon look. Okay, yung mga ibang fairings niya. Okay, nandito yung lalagyanan. May lalagyanan tayo dito. And also, ito yung USB charger. Yan, meron pa siyang lock. Oh. May lock pa siya. Ayos. Oh. So, at least, di ba, secure na secure siya. Okay. Like what I've told you sa first vlog natin, ang ganda nitong upuan. Sobrang hindi ka madudulas. Okay, yung kanyang footrest para sa passenger, napakaganda. Ito, astig to. Kasi pagka sinarado mo, di ba, may stopper siya. Hindi siya basta tatama dito
sa kaha niya. Yan, oh, tingnan niyo yung mga screws. Oh, mga allen na yan. Karamihan mga allen. Okay, yung side stand. Ito, naglagay na lang ako nito, mga kayamers. Yung side stand extender. Okay. Okay, yung center stand. Ito, grab bar niya. Parang yung sa Honda na adventure din nila na scooter. Okay, the shocks. Ang ganda ng laro nitong shocks natin, promise. Para sa akin, sakto. Okay, may ano rin, mud cover para sa engine. Okay, mud guard rin dito. Taan nyo, may lock yan, oh, yung goma. So, hindi siya basta-basta matatanggal. Meron rin dun sa kabila. Okay. Air filter box niya. So, ito naman yung sa likod na mugs at gulong. 13 to, mga kayamers. Yung size nito is 180 by 70 by 13. Ito rin, yung kanyang lalagyanan ng gear oil, mga kayamers, may takip na, which is good for me. Okay, ganda. Okay, yung kanyang fender sa likod. Look at the design. Parang naka-carbon din, di ba? Ilaw. Okay, so naka-disc brake na rin to, mga kayamers, sa likod. So, yan. Disc brake. Single piston. Okay. Yung muffler niya. Yung muffler niya, para sa akin, mga kayamers, tama lang. Nung una, medyo hindi ko nagustuhan yung tunog. Pero nung tumagal, since yun nga, break-in period, so yung mga fiber pa sa loob, medyo, alam mo yun, nasusunog-sunog pa. Habang tumatanggal, gumaganda yung tunog. Okay, ito yung cover ng radiator, mga kayamers. Yan. Ito yung sinasabi ko. Yan, mayroon din siyang lock dito nung goma para sa engine cover. Para at least pag mga putik, hindi masyadong papasukan yung loob. Okay. So, yung lalagyanan ng gas natin. So, ganito pagbukas niya, no? So, kailangan i-on. Then, yun. Yan, yung loob ng ating gas tank or lalagyanan ng gas. Okay. Then, buksan natin yung kanyang compartment. Yun. And dito yung mga fuse and relay. Dito nakalagay yan. Yun. Yan siya, mga kayamers. So yun, gusto lang i-share sa'yo. Nag-walk around lang tayo sa ating Rusi Adventure X 150i. Okay, just wanna share it with you, mga kayamers. So, antayin nyo yung mga next review ko. So far, hindi pa tayo masyado nakakalayo eh. Pero yun, 108 odo na tayo. So, push pa rin tayo sa pag-break in ito. Alright? So, yun lang, mga kayamers. I hope you like the video. So, please don't forget to share and subscribe. Thank you, mga kayamers.
and peace out. Put your name on it, but I'ma let you slide 'cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.